Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to talk about the things you need to consider when buying a land here in the Philippines. So by the way, this is already part 2 because yung part 1 natin is I showed kung paano mag-request ng certified true copy ng title from LRA's e-Servicio portal. Okay, so I'm going to link that below for you to watch if ever na gusto nyo rin siyang gawin. Okay, first thing, syempre very important na yung lupa na bibilihin nyo, kahit na nakita nyo yung pictures, let's say sa Facebook Marketplace, ganyan, it's still important na i-ocular visit nyo pa rin yung location para makita nyo or malaman nyo kung okay ba yung property. So what are the things that you need to look at doon sa mismong lupa? Una is, very important, kung binabaha ba yung lugar. So you can ask around dun sa area, wag dun sa mismong seller kayo magtatanong ha, because they can always say na hindi binabaha dito, mataas tong lugar na to. No, don't just rely on that. Magtanong kayo, let's say sa guardhouse, sa guard rather, na nasa guardhouse. But anyway, yon, tanong kayo sa guard, tapos sa mga kapitbahay, ganyan. And another thing to, or another way to check on that is through Project NOAA. Although hindi ito ganun ka, I'm not saying na hindi siya ganun ka-accurate, but it says parang more on the location lang ng property in general. So, you can check it via Project NOAA. So, ililink ko na lang din sa baba yung website kung saan nyo siya pwedeng i-check. Okay, so that's one thing, kung binabaha. Pangalawa is, kumusta ba yung community ng property na bibilhin nyo, ng lupa na bibilhin nyo? Okay ba? Hindi ba magulo? Hindi ba uso yung nakawan? Ganyan, things like that. And you can check sa mga ganong bagay, syempre, dun sa community mismo, you can, you can see from walking lang din, or from going there, from checking kung kumusta ba yung lugar. So, that's another thing. Third is, you also need to consider yung accessibility niya sa public transport. Why? Kahit na meron kayong sariling sasakyan, it's important na madali lang siyang i-access ng mga public transport, kasi you'll never know when the time comes na let's say, wag naman sana masiraan kayo ng sasakyan and wala kayong magamit, and your only option to go in and out of the of your lupa is via public transportation. So gaano ba siya kalapit palabas ng village no, ng subdivision, gaano ba siya kalayo mula dun sa yung nadadaanan ba ng, yun nga, ng, let's say, tricycle, ng jeep, ng bus, gaano siya kalayo. Okay? And then, syempre, yung traffic din dun sa area, yun yung mga things na dapat yung i-consider. And now, also, kung kayo ay family, may family na kayo, or kahit na sabihin na natin single, pero things that you need to consider is, gaano kalapit yung nearest hospital, school, groceries, gasolinahan, because yun yung mga diba? Yung mga parang needs natin on a daily basis. Syempre, school is kung may anak lang tayo. But eventually, kung plano nyo mag-anak, syempre, that's one thing to consider. Elementary, high school, college, meron bang malapit dun sa property na bibilihin nyo? Okay? And by the way, eto, parang extra na lang to, pero please consider also yung lupa mismo, gaano ba siya kalalim, or yung level niya mula sa kalsada, malalim ba siya, kung malalim man siya sa kalsada, ilang feet or ilang meters yung lalim niya mula sa kalsada, because kapag umulan, kahit konting ulan lang, pupunta yan sa bahay nyo, kung magpapatayo kayo ng bahay doon agad, na hindi nyo ile-level man lang sa kalsada yung lupa na yon na binili nyo, or yung property na yon na bibilihin nyo, definitely sa inyo mapupunta yung tubig. So that's one thing to consider. Kung level naman sa kalsada, good yan. But syempre, mas maganda kung taasan nyo pa sa kalsada. Okay? Kasi kung mas mataas yung nasa kabilang tapat ng kalsada, yung magiging katapat yung lupa, pag umulan, yung tubig doon syempre pupunta sa kalsada, and kung level lang kayo ng kalsada, may possibility na pag tumaas ng konti yung tubig sa kalsada, papasukin talaga yung bahay nyo. So yan. Now, major mistake namin yan, honestly, doon sa property na nabili namin, kasi mas mababa siya sa kalsada by I think
6.3 feet. Yung may part na ganun yung lalim niya. Yung level sa kalsada ha. May part na ganun. May part na medyo mababaw lang naman. Pero another thing na problema is may tubig pa siya. So we bought the cheaper land. Complete naman, may title, updated yung tax declaration, yung real estate tax updated, nakapangalan din sa seller na mismong kausap namin yung lot. Pero yon ang problema. Let's say mas mababa by 500 per square meter yung nabili namin. Pero hindi namin na-consider na para maging usable yung lot is kailangan muna namin tambakan and how much ang magagastos namin sa pagpapatambak. So that's one thing to consider when buying a lot because that will eventually add to the cost of the land to be ready for use. So just to give you a background, as of making this video, nakapagpatambak na kami ng 7 na dump trucks, which is one dump truck is around 18 to 20 cubic meters ang laman. Tapos ang isang dump truck, 7.5 ang kuha namin. So 7.5 times 7, that's already 52,500. Panambak pa lang yon. So that's one thing. Now, tapos na tayo dun sa lupa. Yun na yung ano natin. Punta naman tayo dun sa documentation. Una, syempre, kapag bibili tayo ng property, check muna natin yan sa LRA. Legit ba yung title na yan? Nakapangalan ba talaga yan dun sa may-ari na nagbebenta sa'yo? Or kung sales agent man yan, but available ba yung title na yon and yung mismong seller na nakapangalan dun sa, yung nakapangalan pala sa title is andyan, buhay pa. Kasi para hindi kayo mahirapan, i-transfer yung property sa pangalan nyo. So that's one, you can request for a certified true copy ng title sa LRA e-Servicio. You just need the title number. Yun lang yung ilalagay nyo doon and that's it. You can already request for one. Tapos mga 5 to 7 business days lang siya dadating. Although sa akin, after on the 3rd working day, dumating na siya kahit na nasa Laguna ako nakatira. So yun. That's one. So when it comes to documents, what you will need from the seller is the original title. Syempre pag nagkabayaran na kayo ha. Original title, make sure to check kung meron bang notice of encumbrances. Ibig sabihin kung nakasangla ba yung property na yan sa bangko. So kung nakasangla, nako, make sure na ma-clear muna yon, ma-release muna yung encumbrance na yon before kayo magkabayaran totally kasi mahirap na kayo yung maiipit later on. So anyway, that's on the 3rd page normally of the title. So pangalawa is tax declaration. Make sure that the tax declaration is named under the same name as the title at updated ang real property tax. Now, you also have to consider sino ba magbabayad ng capital gains tax. By default, it should be the seller. Pero kung napag-usapan nyo na kayong buyer ang magbabayad nun, that's 6% of the market value or the selling price or the zonal value, whichever is higher. So again, that 6% and tax base is based on the higher between the market value, the selling price, or the zonal value. Okay? So, kapag kayo yung magbabayad, that's already added to the cost of the property. So, yun, i-consider nyo yun. Pero kung sa seller ang magbabayad, walang problema, pero make sure na mabayaran niya yun within 30 working days, or 30 calendar days from the date of the notarized deed of sale. Tapos, another thing is, you will need to pay for the documentary stamp tax on the 5th day following the month of the sale. So, kung nangyari ang sale ng pagpalagay natin August 31, September 5, you need to pay for the doc stamp tax. Otherwise, napakalaki po ng penalty, ng compromise penalty, and yung interest, depende naman kung ilang days yun. So, yun lang. Sana makatulong sa inyo itong video na to. And I'll upload more when whatever happens, kung ano man yung update dun sa aming pagpapatransfer.